Handa na ang Alemanya sa digmaan laban sa Rusya at may lihim silang plano sakaling sumalakay ang Rusya. Nanawagan si Canciller Friedrich Merz sa kanyang bagong taon na talumpati na mag-armas at maghanda sa malaking digmaan ang mga Aleman. Dahil hindi pa rin tinatalikuran ng Rusya ang plano nitong muling buhayin ang imperyo. Ibinahagi ko agad ang sinabi ni Friedrich Merz. Ang Alemanya ay dakilang bansang ilang ulit nang nalampasan ang mga krisis. Mas malakas tayo. Huwag matakot magtiwala sa sariling lakas. Maaaring ito na ang maging mapagpasyang taon para sa ating bansa at para sa Europa. Taon ng pagbabalik sa mga dekada ng kapayapaan, kalayaan at kasaganaan. Kasabay nito, isinulat ng pahayagang politiko na naghanda ang Alemanya ng isang lihim na plano ng aksyon sakaling magkaroon ng armadong tunggalian laban sa Rusya sa ilalim ng NATO. Sa dokumento, inilatag ang 5 yugtong modelo ng paglala at ayon sa pagtataya ng mga may akda nito, kasalukuyang nasa unang yugto pa lamang ang Alemanya. Ito ay pagtukoy ng banta at paghahanda ng lohistika. Ngayon, tatalakayin natin ang dokumentong ito. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento. Pati na rin, mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Mga kaibigan, araw-araw akong nag-aanalisa ng impormasyon. Pero ngayon, gusto kong talakayin ang damdamin dito sa channel ng paborito kong psychologist. Walang labis na pagpapakumbaba. Napanood ko nang may interes ang isang video tungkol sa Enero 1 bilang araw ng kolektibong digital na hangover. Hindi pa nga tayo gising pero binaha na agad tayo ng balita. Kaya mariing kong inirerekomenda ang video tungkol sa kung paano manatiling tao kahit nababaliw ang mundo sa paligid. Ito ang pinakamagandang magagawa nyo para sa sarili nyong isipan. Ngayon, Enero 1 ang link ng video ay nasa description ng video na ito at sa nakapin na komento at lumalabas din sa inyong mga screen. Kaya pumunta na kayo, panoorin nyo at magbigay ng pagbati sa may akda mula sa ating channel. Nalaman ng mga military planner ng Alemanya na ang mga kamakailang cyber attack, sabotahe at disinformasyon ay unang hakbang ng bagong digmaan. Ito ay nabanggit sa isang kumpidensyal na dokumento ng gobyerno na nakita ng publikasyong politiko. Nasa operasyonal na plano para sa Alemanya ang pagtatayang ito na tumutukoy kung paano aayusin ng Berlin ang depensa ng bansa sakaling magkaroon ng malaking labanan sa ilalim ng NATO. Ang pagpaplano ay sumasalamin sa mas malawak na pagbabago sa Alemanya na ngayon ay may mahalagang papel sa lohistika at pagpaplano ng pagpapalakas ng alyansa. Dahil naging mas agresibo ang Rusya laban sa mga bansang Europeo ng NATO matapos ang malawakang pananakop ng Rusya sa Ukraine, halos 4 na taon na ang nakalipas. At ayon sa dokumento, sinasabi na ang mga hybrid na hakbang ayon sa CP ay maaaring pangunahing gamitin bilang paghahanda para sa isang military confrontation. Imbes na ituring lang na panggigipit ang cyber operation o kampanya ng impluensya, inilalagay ng plano ang mga ito sa luhika ng military escalation. Ang palagay na ito ay may partikular na epekto sa kung paano pinaplano ng Alemanya ang papel nito sa mga susunod na labanan. Sa dokumento, itinatampok ang Alemanya bilang operatibong base at transit corridor para sa lahat ng tropa ng NATO na maaaring mapailalim sa presyon sa simula. Dahil ito ang pangunahing sentro ng suporta at paglilipat ng puwersa ng Alyansang Hilagang Atlantiko. Ang 24 pahinang dokumentong ito ay ikinlasipika bilang tinatawag na pinasimpleng bersyon ng plano, na ang layunin ay ang koordinasyon ng mga aksyon ng mga sibilyan at militar na mga personalidad para matukoy ang papel ng Alemanya bilang transit hub para sa lahat ng puwersa ng mga kaalyado. Sa labanan, magiging pangunahing target ang Alemanya ng long-range na armas. Natutok hindi lang sa militar, kundi pati sa sibilyang infrastruktura, ayon sa dokumento. Nakalagay din sa dokumento ang 5 yugtong modelo ng paglala. Simula sa maagang pagtukoy ng banta at pagpigil hanggang sa pambansang depensa, kolektibong depensa ng NATO at muling pagbangon pagkatapos ng labanan. Ayon sa dokumento, nasa unang yugto pa lang ang Alemanya na nakatuon sa pagbuo ng larawan ng mga banta, koordinasyon ng aksyon ng pamahalaan at paghahanda ng mga hakbang sa lohistika at depensa. Pinalawak din ng plano ang papel ng panloob na sandatahang lakas. Inatasan ang mga unit
ng panloob na seguridad na protektahan ang mga kritikal na infrastruktura, tiyakin ang paggalaw ng mga tropa sa loob ng teritoryo ng Alemanya, at suportahan ang pagpapatakbo ng Estado. Habang ang mga unit ng labanan ay ipinapakalat sa ibang mga lugar, ang mga sibilyang estruktura ay itinuturing na pinakamahalagang bahagi ng tagumpay sa militar. Kasabay nito, ang transport network, supply ng enerhiya, kalusugan at mga pribadong kontratista ay laging binabanggit bilang mahalagang salik sa pag-abot ng layunin. Ayon sa dokumento, maraming mga gawain ang nangangailangan ng suporta ng sibilyang populasyon na kung wala ito ay hindi maisasakatuparan ang plano. Sa mga nakaraang buwan, naranasan ng Alemanya at mga kaalyado nito ang sunod-sunod na hybrid na pag-atake na gaya ng inilarawan ng mga tagapagdisenyo. Sa dokumentong ito, naitala ng federal na autoridad ang pagtaas ng paniniktik, cyber attack at pagtatangkang impluensya ng Rusya. Sa mga nakaraang buwan, hinarap ng Alemanya at ng mga kaalyado nito ang sunod-sunod na hybrid na pag-atake. At ngayon, sa kanyang pagbati sa bagong taon, halos hinikayat ni Kanselor ng Alemanya, Friedrich Merz, ang mga Aleman na maging handa sa digmaan. Sabi niya na magiging mapagpasya ang 2026 at nagbabala siya sa mga Aleman tungkol sa mahihirap na pagbabago. At sa halip na magbigay ng mga nakakaaliw na pangako, nagsalita si Friedrich Merz tungkol sa digmaan, mga panganib sa ekonomiya, at masasakit na reforma. Binigyang diin na ang mga pagbabagong ito ay tatama sa lahat. CP, hindi maliit ang gawaing ito. Malinaw itong ipinakita ng pagtatapos ng taong 2025. Ang ating mundo ay nagbabago ng napakabilis at ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa ating mga buhay. Partikular na binigyang diin ni Merz ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine na direktang iniuugnay ito sa seguridad ng Alemanya. Ayon sa kanyang sinabi, isang matinding digmaan ang nagaganap sa Europa na nagbabanta rin sa ating kalayaan at seguridad. Ang pag-atake ng Russia ay naging at nananatiling bahagi ng isang plano na nakatuon laban sa lahat. Ang Alemanya ay araw-araw ding nakakaranas ng sabotahe, espiya at mga cyber attack. Sa usapin ng ekonomiya, inamin ng kansilyer ang laki ng mga problema. Ayon sa kanyang sinabi, ang ating pagdepende sa hilaw na materyales ay mas madalas gamitin bilang pampulitikang sandata laban sa atin, at ang mga geopolitikal na pagyanig ay malaki ang epekto sa ating kasaganaan. Sige, tuloy pa. Binanggit ni Merz na dapat may mas malalim pang reforma para hindi na muling umasa o mapahamak dahil sa gas at langis mula Russia. At bilang pagtatapos ng kanyang pahayag, nanawagan si Merz sa mga Aleman na huwag magpadala sa takot at pesimismo. CP, ang Alemanya ay isang dakilang bansa na ilang beses nang nakalampas sa mga krisis. Huwag matakot, magtiwala tayo sa sariling lakas. Maaring ito na ang mapagpasyang taon para sa bansa at Europa. Taon ng pagbabalik sa dekada ng kapayapaan, kalayaan at kasaganaan. Sige, handa na ang Alemanya. Ang tanong, handa na rin ba ang ibang NATO na bansa? Kung napanood mo ito, inire-recommenda ko ulit na panoorin mo ang bagong taon na episode ng paborito kong psychologist. Nasa description at nakapin na komento ang link ng video na iyon. Pumunta na kayo, panoorin at mag-subscribe sa ating channel. Mag-iwan din ng pagbati, siguraduhing pindutin ang kampanilya para sa abiso tuwing may bagong episode. Dito muna ako magtatapos. Muli, maligayang bagong taon sa lahat. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.